Katulad din ng tao, ang mga manok ay kailangan ng tamang aruga at pagmamahal. Hindi po pwede na gusto mo lang, kaya gagawin mo. Kailangan po ng oras at dedikasyon ng bagay na to. Kailangan mo pong pag-aralan para hindi masayang ang effort at pera mo. Ganito nagsisimula ang araw ko. Kape, ligo, pagkain ng masustansya at masarap na breakfast. Toothbrush. At pagkatapos nito, ready na tayo para asikasuhin ang ating mga sisiw. Check up sa mata, ilong, bibig, balahibo, at paghahanda ng nilang pagkain. Kailangan ito kasama ang pangangailangan nila na tubig. Kasama rin sa tubig yung pag-aasikaso natin sa ating kulungan na dapat ay malinis. Yun ang pag-aalaga ko. Yan ang pasigurado ko. Ako pala si AJ, ang Wandering Soul. At welcome sa aking channel. Napaka-importante na sisiw pa lamang ang aking mga alaga ay binibigay ko na ang nararapat na pagkalinga sa kanila. Alam ko kasi na kapag naging maganda ang ginawa kong pag-aalaga, ay lalaki silang malusog at masigla. Bukod pa riyan, ay bababa ang mortality rate sa aking manukan. May mga manok kasi na lumaking mahina dahil nagkasakit ito noong sisiw pa lamang. Sa aking karanasan, ang pag-aalaga ng sisiw ay hindi mahirap gawin kung matutunan lang ang mga tamang kaalaman sa pag-aalaga ng mga ito. At pag may alam tayo, kasama ng sipag at tiyaga, sila ay lalaking malusog at tayo ang makukuha ng magandang benepisyo sa pagkakaroon ng malulusog na mga manok. Sa pamamagitan nito, tayo at ang ating pamilya ay hindi mawawala ng sariwang itlog at karne sa ating hapagkainan. Sa videong to, ibabahagi ko sa lahat ng nanunood ang pinakamahalagang tips para sa pag-aalaga ng mga sisiw. Lahat ng ito ay produkto sa aking sariling karanasan, pakikinig ng mga lectures, pagbabasa ng mga tamang reference materials, panonood ng mga video tutorials at pagbisita ng mga manukan. Kaya kung ikaw ay desidido ng mag-alaga ng mga manok, kinakailangan mong panoorin ang buong video na to. Unang-una sa bawat araw, sinisigurado ko na sa pag-aalaga ng aking mga sisiw, dapat 100% akong mapagmasid. Sinisigurado ko na natututukan ko ng maayos ang bawat isa sa kanila. Sa ganung paraan kasi, nalalaman ko kung may mga sakit ang aking mga sisiw, kung nakakain ba sila ng maayos, kung may naiinom ba sila na malinis sa tubig, kung malinis ba ang kanilang kulungan, kung kompleto ba ang bilang nilang lahat or nawawala na, kinain na ng daga o kaya kinain ng pusa, at iba pang mga pangangailangan tulad ng vitamins at bakuna. Yun ang sinisigurado ko. Minsan kasi may mga bagay na di tayo sigurado, mga bagay na bago sa ating paningin. Yun, para tuloy ang dagdag kaguluhan sa ating isipan. Doon nag-worry na ako, kaya diretso ako sa mga kaibigan ko. Buti na lang andyan sila para mag-advise. Pero minsan wala rin. Kaya ang ginagawa ko, nagpapatulong ako kay Google o minsan sa YouTube. Isang search lang, may lalabas na mga videos. Swerte na lang kung sasagot ang owner ng channel ng comments ko. Minsan wala rin. Minsan talaga namamatayan ng mga sisiw. Pero ang importante, natuto ako. Kaya unang tip ko sa mga nanunood, dapat 100% tayong mapagmasid. Gamitin natin dalawang mata. Be observant, ika nga. Minsan sa isang umaga, sobrang sarap sa pakiramdam kapag makakita ka ng mga bagong sisiw. Hindi rin kasi madali ang napagdaanan. At dahil manual incubator ang gamit ko, kailangan kong igalaw ang mga itlog ng 3 beses sa isang araw, na para bang ginagaya ang natural na ginagawa ng kanilang nanay pag naglilimlim. Dapat bantayan ko din ng maayos na gumagana ang temperature controller, ang humidity indicator. Kailangan ko pang dumiskarte kapag brown out. Sa loob din ng 21 days na incubation,
Kailangan ko gawin ng egg handling. Yun ay para malaman kung buhay na sisiw ang laman sa bawat itlog na nasa incubator. Minsan kasi hindi fertile pa lang na ilagay doon at delikado kapag pumutok. Sigurado, apektado ang buong incubator. Sira ang lahat ng itlog. Kaya laking tuwa ko pag nakikita kong nagsisimula ng mapisa ang mga itlog. Sa isip ko, sana lalaki silang malusog. Nalalaman ko rin kasi na malusog ang mga sisiw pag bilugan ng mga mata, malinis at tuyo ang balahibo lalo na sa puwitan, makinis at tuwid na mga paa, at higit sa lahat maliliksi. At yun ang pangalawang tip ko, siguraduhin na malusog ang mga sisiw sa pagsisimula. Kung ang lahat ng mga sisiw ay malusog masigla matapos painumin ng tubig na may multivitamins, ang akin namang susunod na hakbang ay ilagay sila sa kanilang kulungan o brooder. Sa loob ng kanilang bagong tahanan, sinisigurado ko na may tamang init ito. Ang patakaran dito ay 1 watt bawat sisiw. So kung meron akong 50 na sisiw, dapat may 50 watts ang buong kulungan. Makakatulong din ang paglagay ko ng ipa o rice hull sa kulungan, kasi nakakadagdag ito ng init na kailangan ng mga sisiw. At syempre, exercise na rin. Kinakalkal kasi ito nila bilang natural na galaw ng isang sisiw o manok. Sinisigurado ko rin na bago ito ilagay sa kulungan, nahugasan muna ito at ibinilad sa araw. Baka kasi magdala pa itong mikrobyo na makakapekto ng mga sisiw. Nakakatuwa pagmasa ng mga sisiw, pati kasi gabi gising sila para kumain, uminom ng tubig o kaya makipaglaro sa mga kasama nila. Kaya sinisigurado ko na may sapat na pagkain at tubig dito buong araw at gabi. At bago ako matulog, binibisita ko na naman sila para mag-inspeksyon. Baka kasi may naipit, baka kasi may patay. Sa pag-alis ko at paghanda sa pagtulog, sinisigurado ko ang tamang bilang ng mga sisiw sa loob ng kulungan. Habang lumalaki naman ang mga sisiw, unti-unti ko namang binabawasan ang temperatura ng kulungan o brooder. Kaya yun ang tip number 3 ko, panatilihin ang tamang init sa loob ng kulungan. Pagkalipas ng isang buwan, aking mga sisiw ay nililipat sa mas malaking kulungan kung saan sila ay makagalaw at makatakbo ng malaya. Nakatulong kasi ito sa normal na daloy ng dugo at metabolismo. Pagsasanay na rin nila ito bago ilipat sa ranging area pagkatapos ng 3 buwan. Tulad ng aking unang kulungan, may ipa o rice hull pa rin dito. Sa panahon ng taglamig, nilalagyan ko naman ng ilaw bilang heater. Yun ang pang-4 na tip ko, siguraduhin may mas malaking kulungan ka. Tulad ng tao, kailangan ng sisiw ng tamang liquid sa katawan nila. Kaya sinisigurado ko na may sapat akong ibinibigay sa kanila at may vitamina pa. Binibigay ko sa kanila ang tubig na may inihalong powdered multivitamins. Nabibili lang ito sa Agrivet Supplies at meron itong sangkap na minerals, electrolytes, amino acids at probiotics. Syempre, medyo mahal din yun at madaling maubos. Kaya habang lumalaki yung mga sisiw, naghahanap tayo ng substitute. At yung multivitamins, once a week ko na lang ibinigay. Makakatulong din sa kanila ang pag-inom ng tubig na may asukal, honey or molasses. Ito ang magbibigay sa kanila ng lakas at proteksyon. At kasi kailangan ng sisiw ng electrolytes, ibinibigay ko sa kanila ang buko juice. Marami yan dito sa likod ng bahay. Mas masarap pa rin ang natural at dahil nasa probinsya ako, marami yan dito. Higit sa lahat, ang ibinibigay ko na liquid ay sinisiguro ko na malinis at binabantayan ko na hindi naiinom ng sisiw ang tubig na nai-expose at naiinitan ng araw. Ito kasi ang dahilan sa mga sakit. Yun ang tip number 5 ko. Bigyan ng sapat na liquid ang sisiw at delikado sa kanila ang may dehydrate, maaari itong ikamatay. Ang tamang pagkain para sa sisiw ay paraan para makuha ang tamang timbang at laki. Sa mga sisiw ko, binibigyan ko sila ng starter feeds na nabibili sa tindahan. Ang mga pagkain ito ay pino at ginawa at formulated para sa mga sisiw. Kahit sa native chicken ko, di ko po pinaparehas ang pagkain ng mga sisiw at malalaki.
Kasi kahit na kumakain sila nun, di pa rin nabibigay ang tamang nutrisyon. Sa loob ng kanilang kulungan or brooder, ikinakalat ko ang kanilang patuka o pagkain upang sila ay makakain anumang oras na naisin nila. Lalong-lalo na doon sa unang kulungan ko na may ilaw. Yun ang tip number 6, ang bigyan ng tamang pagkain ng mga sisiw. Sa aking mga sisiw, sinisigurado ko ang pagbabakuna nila. Alam mo kasi ng bakuna ay siyang prevensyon at para mag-produce ang katawan ng sisiw ng immunity sa sakit. Kung di po tayo magbakuna ay mas malaki ang tsansa na matamaan ng sakit at mas malaki ang mawawala kung mamamatay sila dahil ng sakit. Para sa aking mga sisiw, inuuna ko muna ang NCD-B1B1 na vaccine para sa day-old hanggang 1 week old na pinapatak sa mata. Ito ang bakuna laban sa Newcastle's disease o peste. Para naman sa 2 weeks old, vaccine naman para sa infectious bursal disease or gumboro. Sa 3 weeks old naman na sisiw ay NCD Lasota naman. At sa 5 weeks old ay vaccine para sa foulpox na tinuturok sa pakpak. Sa 6 weeks old naman na sisiw ay vaccine para sa mycoplasma or coryza na tinuturok sa pitso. Kasi alam ko na medyo mahal ang gastos ng bakuna, sinisigurado ko na lang ang NCD-B1B1, NCD Lasota at anti-coryza. Yung isang vaccine pala ay good for 1,000 heads, kaya pag kaunti lang ang sisiw ko, kinakausap ko ang pinsan ko at kapitbahay, nahati kami sa bayad at ibigay ko sa kanila ang sobra. Basta lang sa loob ng 3 oras magamit yun, kasi mawala ng bisa yun pag lumagpas. Yun ang tip number 7, bigyan ng tamang vaccine o bakuna ang ating mga sisiw. Kahit na ako ay nagbabakuna, hindi pa rin maiwasan na nagkakasakit sila dulot ng pabago-bagong panahon. Minsan, sobrang init sa araw, ngunit malamig naman sa gabi. Kaya di maiwasan na nagkakasakit sila, lalo na ang sipon. Pag matamlay ang sisiw, inobserbahan ko muna ang 3 common openings ng sisiw, ang kanilang mata, ilong at bibig. Kadalasan, ang sisiw na may sakit ay nagluluha o kaya may parang bula sa mata. Basa ang ilong, at kung bubuksan ng bibig, may namumuong plema o sipon sa lalamunan. Kaya agad ko ito idiklag kung kaya naman at painumin ng water-soluble na antibiotic na nabibili sa tindahan. Pinapanatili ko ang gamutan sa loob ng 5 hanggang 7 days kasi pag di tinapos, maaring mag-develop ang microorganism ng immunity sa gamot at mahirapan ka sa susunod. Yun ang tip number 8. Pag nagkasakit, ihiwalay agad at gamutin. Para mapanatili ang biosecurity ng mga sisiw, sinisiguro ko rin na malinis ang mga gamit nila at ang buong kulungan. Pag nagbibigay kasi ako ng pagkain o inumin, sinisiguro ko na nahugasan ko ng mabuti ang mga gamit kasi delikado pag magkakakain sila ng panis na pagkain at tubig. Yun ang magkakapagpasakit sa kanila na dulot ng impeksyon. Delikado yun masyado sa ating mga sisiw. Sinisiguro ko rin ang pagwawalis at pagtanggal ng mga dumi sa loob ng kulungan dito. Weekly naman ang disinfection nito. Yun ang tip number 9, panatilihing malinis ang kulungan. Ang kaalaman ay nasa paligid lamang, kaya matuto tayong pag-aralan ang wastong pag-aalaga ng mga sisiw at mga manok. Kung may seminar dyan, mag-attend ka. Kung may mga tanong ka, huwag mahiyang lapitan ng mga expert. Kung gusto mo naman ang madalian, andyan naman si Mr. Google at si Mr. YouTube eh. Basta may internet ka, isang click lang yan. Sigurado naman ako may internet ka eh. Napanood mo kaya itong video ko? Tandaan niyo mga boss, isang commitment ko rin ang pagtulong din sa inyo. Kaya sisikapin kong sagutin lahat ng mga tanong niyo sa comment box ng mga videos ko. Di man agad-agad pero makakatiyak ka, magre-respond ako. Sabay-sabay tayo matuto at sabay-sabay tayong magparami ng mga manok para sa ating hapagkainan at para additional income. Yun ang panigurado ko mga boss. Kaya salamat sa lahat ng subscribers. Salamat sa patuloy na pagsuporta at salamat sa hindi pag-skip ng aking mga ads.
100% mapagmasid. Tiyaking malusog ang mga sisiw. Siguraduhin may tamang init sa loob ng kulungan. Hayaang nahagalaw ng maayos ang sisiw. Bigyan ng sapat na liquid ang mga sisiw. Bigyan ng tamang pagkain ang mga sisiw. Bigyan ng tamang vaksin o bakuna. Pag nagkasakit, ihiwalay agad at gamutin. Panatiling malinis ang mga gamit at ang buong kulungan. Sikaping matuto sa wastong pag-aalaga. Ito na pala yung pa-shoutout natin. Maraming salamat sa inyo mga boss.